Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay si Father God. Focus siya sa puso mo, hindi ang itsura mo. So, sabi ni Father God, talaga i-share ko tong message tungkol sa mga madaming pastor, mostly pastors. Ang tapang nila i-preach tong false doctrine. And mostly, itong mga pastors ay mga lalaki. Okay? So, yung preaching nila ay nasabi nila sa mga babae, wag isuot ang certain damit kasi hindi siya godly, hindi siya righteous and pleasing to the Lord. Pero, nagawa nila tong doctrine sa tingin nila, akala nila, kalooban ng Diyos. Pero, sila mismo nagawa ang rules. Di naman kalooban ng Diyos yun. You see? And even when sabi nila, sabi ni God to. Tandaan mo, kailangan before maniwala ka sa mga tao, anuman kung pastor, pare, asawa mo, magulang mo, anak mo, kailangan magdasal ka muna kay Jesus Christ. And sabihin mo, Lord, ito ba, kalooban mo ba to? Totoo ba to? Kailangan ko ba sundin to? Pakita mo sa akin ang katotohanan. Yun ang importante. Hindi na basta maniwala ka kasi merong degree. 'Di ba? Yung mga pastor, meron silang yung status ng napunta ako sa college or ministry ng meron akong degree sa pastoral, 'di ba? So, mayabang sila ng, lahat ng sasabihin ko, totoo, tama. Pero, tao sila, hindi sila God. So, kailangan use discernment, okay? So, for example, ito yung mga false doctrine na preach nila. Yung mga babae, dapat hindi masuot ng mga pantalon or shorts or certain mga kulay, like for example, blue. Kasi para sa lalaki lang yun. Pero sabi ni Father God, ito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, si Father God na tingnan niya tayo sa puso natin, hindi ang itsura natin. Hindi ibig sabihin ang babae pwede isuot ang mga lalaking yung clothes, 'di ba? Like parang mukha talagang lalaki. Hindi 'yun. Hindi 'yun ang ibig sabihin ko. Ibig sabihin kung pwedeng or komportable ang babaeng magsuot ng pantalon or shorts pero nagre-repent naman, nagawa ang parati ang kalooban ng Diyos, meron siyang relationship kay Jesus Christ at dependent siya parati sa Kanya. So, baliwala ang pantalon. Hindi sasabihin ni Father God, hindi ka papasok sa langit kasi meron kang pantalon. Suot mo, pero nagsisi ka, hindi tama. Ganon yun, hindi si Father God yun. You see? Itong mga pastor na preach, meron silang Pharisee, evil spirit. Ibig sabihin, itong Pharisee spirit, controlling. Okay? And sila ang akala nila na sila parating tama. Makinig kayo sa amin. Kasi alam namin ang Word of God. Pero yun na nga yung kailangan mong gawin is meron kang Holy Spirit para i-discern anong tama at mali. And through prayer lang yan. And
meron kang relationship kay Jesus Christ. Para turuan ka niya sino ang kailangan mong makinig at sundin at sinong mga bad company na masama sila. Katulad ng itong sabi ko sa iyo, mga pastor, sila ay anak ng demonyo. Bakit sobrang nag-preach sila with passion? Kasi maiksi lang ang time nila dito sa mundo. Katulad ni Satan. 'Di ba? Kita nyo na 'yon. Maiksi yung time ni Satan na sobrang hirap ang mundo na 'yon. Yung mga tao, ang daming masamang tao, hardened hearts. Bakit of all sa isip nyo, bakit lahat ng generations, itong generation natin, sobrang masama. Ayaw makinig ang mga tao sa katotohanan or gawin, magsisi. Kasi we're living in the last days. Darating na si Jesus Christ. Kukunin niya na ang mga tagalingkod niya na who nagsisi sa lahat ng kasalanan nila and nagawa ng kalooban ng Diyos, that stayed faithful until He came back here sa mundo or namatay sila. You see? That's why sobrang very wicked na ang mundo natin. Okay? And lahat itong mga pastors or whoever nagpe-preach tong false doctrine, tatapon ni Father God sila sa impyerno katulad ng tatay nila, si Satan. Remember, tandaan nyo, sabi daw ni Jesus Christ sa mga Pharisees, sobrang matigas ang puso nila that nag-judge sila sa mga tao pero wala silang compassion and mercy. Hindi sila faithful to the Lord. Yun ang most important. Katulad ng sinong gusto patayin yung babae na commit ng adultery. Diba mga Pharisees? Wala silang puso na awa. Tao yan na nagsisi sa kasalanan niya. Gusto niyang bigay siya ng another chance para magbagong buhay siya. Pero sabi ng Pharisees, hindi. Ganun. Sabi sa law ni Moses, patayin natin. Pero si Jesus Christ, sabi daw niya, ibigay natin ng another chance. Kung ayaw talaga magsisi, then God will judge her. Pero tayo, wag natin patayin ang mga tao nang gusto magbagong buhay. Hindi ka God. You see how yung mga Pharisees, katulad ng itong mga pastor ng lalaki na who preach false doctrine, akala nila parati silang tama. Prideful, hard-hearted. And itong mga pastor to, anak ng demonyo. Ganun ang discernment. If when meron kang Holy Spirit, makikita mo to, yung katotohanan at yung mga lies ni Satan. So, this is the end of the video. Please share this para mas madaming mga Pilipino malaman na hindi lahat ang mga preachers, especially mga pastor, especially mga lalaking pastor who preach the false doctrine, that wag kayo makinig at sundin ang utos nila or yung preaching nila. Instead, pray. Sabihin mo, Lord Jesus Christ, ito ba narinig ko? Kalooban mo ba to? Tama ba to? Ito bang tao tagalingkod mo? O baka anak ng demonyo to? You see, when nagpa-pray ka,
kay Jesus Christ para ma-reveal sa iyo ang katotohanan, He will reveal it to you kasi mahal ka niya. Kasi gusto niya magandang buhay mo at makapasok ka sa langit. So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.